Yo, what's up, riders? Welcome back sa aking channel sa Doride Ball Review. At may dalawang bola tayo ulit na i-compare. Mapapansin nyo, parehas ng kulay, oh. Di ba? Pero magkaibang brand to. Hindi ito yung fake original na original na Nike versus fake na Nike. Ito yung Nike Elite All Court versus Molten GQ7X na OEM. Na fake. Na Class A. AS1, Class B, na factory out. Yun, itong bola na to. So, i-compare natin siya dito sa Nike Elite Original. Oh, yes. Original to. Yan o. Pinili ko mismo to sa Nike Store. Nike Store. Dati, ang lakas ko magbenta ng mga ganitong bola. Pero ngayon, hindi na. Puro Doride na ang binibenta ko malakas na bola. So, okay. Huwag na natin patagalin. Gawa na natin ang comparison. Umpisa muna natin. Lagyan natin ng hangin. Ang lalagay natin na hangin is 9 PSI. Sa tingin ko hindi nakasagad yung hangin kanina kasi naging 8.5 lang eh. So, ginawa ko 9. So, ito lalagay ko nito ng ito naka 9 PSI na to ah. So, baka mamaya sabihin nyo hindi pa naka 9 PSI ang. Panoorin nyo na lang yung naunang video namin para doon. Okay, so bago pa lang tong bola. Tingnan may plastic to. Hangin na natin to, 9 PSI. May hangin na pala siya, 4.55. 6.5, 7. Okay, 9 PSI na siya. Naghahanap ako ng original na ganitong Molten GQ7X. So, ang tagal na ako naghahanap nito. Wala akong mabili. Kasi gusto ko talagang i-review yung original ng ganitong bola laban sa ganito. Marami kasi mga fake, marami mga OEM nito. So, naghahanap talaga ako online, naghahanap din ako sa mga sports house, yung mga nagbebenta ng mga bola sa mga mall. Wala talaga ako mahanap. Kahit sa official website ng Molten, wala rin ako mahanap. So, hindi ko alam kung saan sila nakakuha. Kung may sakaling may original na ginagamit sa mga 3-point shootout na ito yung ito yung official ball nila. And yung mga nagpapaliga na ito rin yung official ball nila. Naghahanap ako, hindi ko alam kung saan nila nabili yun. Gusto ko talaga makabili. So, yun. So, kung may original kayong binibenta na ganito na Molten GQ7X, please PM ako. Bibiliin ko yan para magawa ko ng review laban dito sa OEM at makatulong tayo sa mga naglalaro ng basketball na bumibili ng mga original na bola at gusto talaga ng original na bola. Okay, so nahangin na natin parehas. May plastic pa to. So kapag yung mga OEM na bola na Molten dumating sa inyo na ganito ang plastic, fake yan. Hindi kasi ganito ang plastic ng mga Molten. Ganito plastic ng mga Molten. Yan, ganito. Pero itong plastic na to kay Nike Elite to. Yan, ganito usually plastic niyan. Di ba? Kung nanonood kayo, kung nakasubscribe kayo sa akin, matagal na napapanood niyo yung mga ibang comparison natin ng mga bola. So, naipaliwanag ko yan. Pag ganitong plastic ng bola ninyo, malaking chance na fake yan. OEM yan. So, tanggalin na natin para magkaroon tayo ng grip check at bounce check. Ang hirap tanggalin talaga nito eh. So, nung nakakapako pa lang itong bola, parang malutong yung panel, parang matigas. So, PU leather made daw tong ganitong bola, pero mababang PU leather kapag ganitong mga fake na bola. Mamaya na tayo mag-grip check, since nahanginan na natin, gawin natin bounce check muna tayo. 1, 2, 3, go! Wow! Alayo! Napakalayo! Oy, pumantay dun Oh, mataas yan talaga, si Nike Elite. So, kung napansin nyo kay, di ba? Kay Doride. Ginapan natin to si Nike. Mas mataas si Doride. So, ibig sabihin, mababa talaga to. So, grip check na natin. Mukhang okay na tayo mag-grip check. Push! Ang dulas. Madulas. Okay, so, panel review na tayo. Ang napansin ko dito, yung panel niya, malutong. Ayun narinig niyo. Matigas. Ang sakit nga pag pinipit ko eh. Matigas yung panel. Masakit. Aray ko. Ito. O yun. Pansin niyo yung tunog. Ibang-iba yung tunog. Ito parang pumitik ka sa plastic. So, matigas talaga siya. Masakit. Kahit pag hinahawakan ko, spike natin. Aray, masakit. Hindi naman natin lalaro sa volleyball Pero, check lang.
Matigas talaga to. Parang siyang plastic na... Ewan ko. Parang plastic na tumatalbog. Ayun, matigas siya talaga. Okay. So, okay na yung bounce check natin sa grip. Okay na din tayo. Grip check ulit natin. Ayaw talaga mag-grip na itong ano. Madulas talaga eh. Okay. So, grip. Talo to. walang bitaw. Walang bitaw tong GQ7X na to. So, sukatin natin. Parang nakita ko sa size, maliit itong ano. Sa akin nang malapitan ko nakita, maliit. Maliit itong Molten GQ7X. Parang size 6 lang siya. Sukatin na natin agad. Oops, siya. Oh, sabi ko sa inyo, maliit talaga. Nasa 75 lang siya. 75.7, 0.6, o 0.7, 0.8, mga ganun yan. Baka may bola kayong original na ganyan mga idol, please DM me, comment kayo, bibiliin ko. Pero pag, sana naman, pag nagbenta kayo, yung original talaga, huwag niyo ko lulukoyin kasi malalaman ko kung original or fake yan eh. Malalaman natin agad yan, sa hawak pa lang, makakaramdaman agad yan. So ito si Nike Elite is 76.6, so mas, parang 1 centimeter ang pagitan, malaking diferensya yon. Okay, sa bladder line, sukatin natin yung bladder line pala. Perpendicular ba to? Yan. 76.6. Sukatin naman natin ito within the bladder line. Ito. So, ang mga Molten, nakalabas yung ano niya, mapapansin niyo, parang nakalabas yung bladder line niya dun sa ano. Nakapantay. Pag yung mga original, medyo nakalubog ng konti. Pero itong fake na to, nakapantay. So, hindi. I-rate ko itong bola na to na sa tingin ko, mga 2 or 3. Ang sukat niya is 76. 75.6 pala. 75.6. Tapos yung bounce, pakinggan niyo yung bounce tunog. Ang lutong, hindi siya smooth. Alright, okay na ang ating size, weight, and bounce check. Ang nag-grip na rin natin. Let's grip again with... Ayaw talagang magpag-grip na ito. Napapanguro tuloy ako. Okay. Sukatin na natin ang weight nitong dalawang to. Si Nike, natatandaan niyo pa ba ang weight nito? Kung napanood niyo yung nakaraang video, natatandaan niyo pa ang weight nito. Sa tingin ko, parang nasa 604, 605. So, timbangin na natin yun para makita na natin. Huwag na natin patagalin. So, kaya pakitin natin ulit ang ating camera. Kung saan malapit yung AI yan. Diba? 606.9 grams. So, ayan, nag-reset siya. At timbangin naman natin to. Si Molten na 577.6 grams. Walang bitaw! Wala kang bitaw! Wala kang bitaw, ha? Grabe ka. Ang mahal ng benta ng iba kayo. Binibenta ka ng mga tagda 2,000. Tapos, ganyan, yung mga fake, no? Binibenta ng napaka mahal. Tapos, ganun pala. So, hindi ito official weight. Hindi siya official size. Then, yung bounce niya, hindi rin. Tapos, makapansin nyo, makita nyo ba yung bola? Para siyang itlog. Hindi siya bilog. Oblong. Oblong. Maliit siya, matigas. So, kung naghanap kayo ng original na bola, na kung ayaw nyo mapeke, na mga katulad ng ganito, na mabentahan kayo ng ganitong klaseng bola na peke, tapos gagamitin nyo sa liga ninyo, which is baka makasira sa paliga nyo, kung isa kayong commissioner, kung isa kayong SK, kung isa kayong mga nagpapaliga, tapos mga fake na bola ginagamit niyo, baka masira kayo sa mga sa mga sumasali, sa mga team owners, sa mga managers, sa mga coaches. So, kung gusto niyo talaga ng quality, gumamit kayo ng original. Pwede nyo itong Nike, pero mas maganda talaga pag Doride na bola. Oh, yes. Ito talaga original, mura, so pasawak sa budget ninyo, at siguradong tatagal. Siguradong kayang-kayang tapusin ang buong liga ninyo at hindi kayo mapapahiya. So, ayan, grip check pa lang natin. Napaganda ng grip na itong Doride. So, sa halagang 1,888, meron ka ng microfiber leather na bola. Tapos, meron ka pang libreng rubber na bola, pang warm up. Wow. O, diba? So, kung ikaw naman isang basketball player, pasok na pasok din sa ito. So, mahirapan siguro pag ganito gagamit ka. So, wala na siya sa official weight.
pag ginamit mo to, mas ninipis na, mas gagana ulit, masisira agad, magtutuklap-tuklap ang panel nito, magbabakbak agad to. So, masisira na agad yung ano mo. Sayang ang investment sa pagbabasketball. So, kung naghanap ka ng investment, sa tingin ko si Doride na yan. Para kahit pa paano, pangmatagalan. Alright. Kung gusto niyo pala ng original na bola, pwede niyo order mismo dito sa video na to. Merong product icon dito sa video na to. Meron sa description. Pag click niyo yan, dadalhin kayo sa shop namin. So, hanggang dito na lang. And I'm bounce out.